Round number 6 magkalaban. Solo lead na si Fabiano Caruana with 8 out of 10. Wesley with 7 out of 10. Solo second place. So pag si Wesley nanalo dito, solo lead siya. Pag natabla, hindi magbabago yung standing. Pag natalo si Wesley, iyakan time. Ano ang nangyari? Ang tinira ni Pabi, C4. Sinagot ni Wesley ng E5. Ayan po yung English Opening King's English variation o yung parang reverse na Sicilian. Pagka E5 po, nag-G3. Knight F6, tumira lang po ng Bishop G2. C6 na kung saan nakakatawa dahil medyo iba na ang approach ni Wesley. Gusto niya po mag D5, kunin yung sentro, parang Sicilian alapin. Diba? So, ang ginawa po ni Fabi dyan, nag-knight lang po sa may F3 na sinagot ang E4. Tumakbo sa may D4 na sinagot ng Queen B6, hitting the knight at dinipensahan ng E3. Pagka E3, D5 na. Ayan, so napakaganda ng pawn chain ni Wesley. Sinagot po yan ng knight C6 lang and then tumira ng Bishop G4, hitting the queen. Queen naman po sa B3 para ipalit ang reyna. Pagka Queen B3, Wesley so, knight A6 lang. At sa posisyon po na ito, no, makikita nyo, Fabiano Caruana, preparado. Tingnan nyo yung oras niya. 26 minutes pa. Si Wesley, 22 na lang. Lugi na po ng 4 na minuto si Wesley. Pero, yan pa rin po ay linya. No? Ang ginawa po dito ni Fabi, kinapture niya po yung D5. Na kung saan, nakakapagtaka yan, di ba? Ba't ginawa ni Wesley yung knight A6? Kasi pagka-capture mo, takes, di ba, 1 pawn down, hindi kakainin po kasi yung reyna. Pagka-takes mo, pawn takes lang. At sa posisyon po na ito, nakakatakot tingnan yung knight po dito. Kasi may pressure dito, pwede mag-sacrifice. Pero lahat po yan walang kwenta. Kasi kahit daw po mag-knight ka dito, mag-bishop C5 lang, mag-sacrifice ka man dito, pawn takes check. Pagka-king move mo, kain ka dito, pero takes lang, lamang daw po dyan ang item. So, ang ginawa, nag-castling. At pagka-castling, Wasiso tumira po ng number 1 engine move. Knight lang po sa may B4. Ay, grabe, no? Lamang daw po yan. Bakit? Eto, nakakapagtaka. Bakit sinasabing lamang? Ang pinakagusto lang talagang gawin yan, dito po para hindi maitulak, hindi makalabas yung bishop. Yan ang problema ng white Ang kaso, meron pong knight B5 May threat dito, may threat pa dito. Pero, kining mo ba lang ni Wesley so yan? Anong nangyayari? Libre yung pawn. Pag kinapture po ito, gusto ko lang ipakita, no? Takes pala gagawin yan, takes ka ulit, punta ka doon, atras ka, pero pagka takes, capture ulit, knight dito, ang idea po, rook doon, hindi madepensahan to. Ganyan ang nangyayari. So, hindi pwede pala yun. Kaya ang ginawa na lang yan, nag-F3. Pagka F3, kinapture lang po yan, knight takes, and then knight D3. So, after knight D3, nag-rook doon. Ang gustong gawin, magro-rook D5. Kaya, ang ginawa, Bishop C5. Ayun, para hindi makapag-rook D4. So, nag-knight C3, umatras. Inatras lang yung bishop para depensa. To, bakit po? Ang threat po nun, magna-knight takes dito Pagka knight takes mo, libre yung bishop mo doon. Kaya umatras. Anyway, dito po, nag-knight sa may D4 na sinagot ni Wesley ng A5. Ayo, hindi siya best move. Ang best move po is A6 with the idea of B5. Pero ang A5, okay din naman yan, hindi lang siya best move. Ang idea po niya is mag-bishop dito kasi ang pinakaplano po dyan ng white, mag-bishop F3. Bakit? Gaganituhin po yung kabayo at atakihin. So, pagkatira po niya, nag-bishop B4, bishop E2, and then umatras, ayun, sa C5. Atakado to na umatras din, and pag-atras, aggressive si Wesley, H5. Anong plano? Bubuksan niya. Kaso, bago pa mabuksan ni Wesley, nag-D3 lang Pagka D3, Wesley tumira po ng bishop G4. At kinapture po yan, pinon takes yung pala yung plano ni West, akala ko itutulak So, ang play niya ngayon, gaganito po yan, no? Ayan, napakalakas, nakahang pa to. Kaso, may magandang tira pala dito si Fabi. Knight lang po. Sa may A4, binigay lang. Bakit? May ganun. Kaya si Wesley, kinapture yan. Pagka takes, binawi po yan ng pawn, and then nag-rook H5 si Wesley. Eto na nga yung plano. At napakaganda naman ang tinira ni Fabi. B3 lang. Bakit? Pagka-rook mo dito, gaganon lang. Kaya binago ni Wesley yung plano niya, nag-bishop C3. Nag-rook move, kinapture niya yung kabayo, pawn takes, at ang ending, equal daw, pero mahirap po laruin.
sa white kasi double isolated. Ganun nangyari. So, nag-rook C8 si Wesley, nag-bishop develop lang sa D2, inaatake pa yung pawn, kaya dinipensa by playing B6, tumira po ng B4 para mapalit, kinapture po yan, binawi ng pawn, and then rook lang po sa H8, umatras na, wala na po kasing ginagawa yan dyan. Ang pinakaplano, lilipat-lipat na po siya. Ayan, may mga ganyang idea. So, ang tinira po is umatras yung bishop, pagka-atras, nag-rook lang po sa may C6, tumira po ng rook sa may B2 at attacking the pawn on B6 na tinira ng rook A8, tumira po ng rook B4 to defend, nag-rook E8, lumipat. Pagka-rook E8, nag-rook F2 para i-prevent po yung rook E2. So, nag-rook E6 naman yan. At pagka-rook E6, nag-rook lang doon sa may B4, hitting the D5 para hindi makatalon yung kabayo na tinira ng rook C2. Pagka-rook C2, tinulak yung pawn. Gusto palang i-liquidate yun. So, kinapture po yun. And then, rook takes. At dito po, tumira ng rook B6 si Wesley na, teka lang coach, may rook A7 check ka. Aangat lang pala. At pagkaangat, umangat lang din yung king. Ibalik lang natin. Wala bang check? Wala. Kasi pagka-check, aangat lang. Libre to ha. Meron pong king B6. At kahit saan pumunta yung tore, let's say dito, rook doon. At yan po ay one piece down. Ayun. Yun pala plano. Kaya ang ginawa niyan, nag-king move. Pagka-king move, nag-rook lang doon. Pagka-rook doon, nag-check. Tumakbo sa D7. Nag-rook ulit. Tumakbo ulit. Check. Bumalik-balik si Wesley, tabla hindi, papadagdag oras lang. Ngayon. So, pagka king C6, nag-bishop E3, kinapture, takes, at ito po ay looking good for the side of Wesley. Bakit? Meron pong knight D7. Bakit naharangan po ito? Ang pangit po ng pawn structure, bad bishop po, double pawn pa. So, slightly better. So, bilisan natin ha. So, bumaba para ka-counter sa kabila na sinagot ng king d6. Tumira po noon na sinagot ng g5. Okay, ang pinapatira ng engine, for some reason, knight f6. Bakit? Hindi po maatake yung kahit anong pawn, and then ito po yung kasunod, bagsak ito, makakatalon yung knight doon. Winning. Pero g5 ang pinili ni Wesley na kung saan, okay din naman. Kasi pagka g5 po, lamang pa rin ang tira nag king move, nag f6, ayan, magso-solid lang pala. O, nag bishop move, and then nag knight ikot. Ayun iikot-ikot yung kabayo, magwa-1 po na pa rin. Pero ang pinili po dyan, in h4, in empasan capture, takes, and then knight c6 na. Pagka knight c6, nagtira lang po nun sa g4. Hindi po matakes basta-basta kasi may ganito. Pagka angat mo, angat lang din. Ngayon yung knight, hindi makatakbo, babagsak to. Kaya ang ginawa, nag-rook b3. Pagka rook b3, nag-bishop sa f2, nag-knight doon sa may b4 na hindi ganun kaganda. Ibalik natin. Mas mabilis daw po, rook b1 ka muna. Pagka king g2, saka ka magro-rook b2. Pag bumalik, saka ka magro-rook b4. Ayan, bagsak na. Yun daw po ang gawin. Anyway, ang ginawa nga ni Wesley, knight b4, papabagsakan niya po, pero nakadakit pa, rook b2, pinalis, ayun, at nagtetempu-tempuhan. Kasi losing pa rin naman yan, hindi makagalaw yung mga pyesa So, ganyan po ang nangyari, and bilisan ko na lang kasi halos wala naman improvement, and ginawan ng paraan para ma-activate yung king. Ayan, chumek ng knight, pabalik-balik, pero nakita ni Wesley yung magandang approach, eto. Ayan, nakita niyo yung knight ikot, ayun. Bakit? Para pagka F5, ayun, may pass pawn. May pass pawn. Di ba? Ang ganda ng approach ni Wesley. Ang problema ni Wesley, 56 seconds. So, tingnan natin nangyari. Tumakbo, gumanon, umangat, gumanon, umangat, at eto po, kining mo ba ni Wesley? Ayun, susok pa na. Dito, medyo nagtaka ko kasi eto, winning na to Dahil tinira po niyan check Sa pagka-check, ang akin po nakikita dyan, mukhang madali na ipanalo kung magkiking G4. Kaso, meron yan rook H7. Idea is pupunta dito. Ngayon, pag pumasok ka, chichikin ka lang. Mapipilitan ka na naman bumalik. At pag bumalik doon, tabla lang. So, wala ka namang makuwang improvement. But it turns out, eto pala tira. Ayun. Huwag ka daw matakot dito sa counterplay kasi pag umalis na to, wala na sa H file. Pwede ka na pong mag-king move. Ayun. May threat kasi dito. Pag gumalaw yung bishop, check ka kahit saan nakabayo. Halos mamati na. Anyway, hindi ginawa ni Wesley so yun Ang ginawa ni Wesley, nag-knight h4, which is winning pa rin. Winning pa rin. Ang ginawa, nag-rook move, nag-king move, nag-check lang doon. Nag-rook lang doon. And then, nag-check si Wesley. Umangat. Actually, yung check, hindi daw ganun kaganda yan.
Kasi pagka-check, balik, ganon, rook check, umangat na naman, and then saka po tumira si Wesley ng knight g6 na mali. Ang tama daw po is, dapat nandito yung tore, nandito yung king, bago ka mag-knight g6. Ang reason po is, dapat makatupan yung king. Kasi dito po, baka mahirapan kapag rook g3. Pagka rook d3, king move ka, king ka dito, rook e3 na naman, makakapasok yung king eh. So, pag bumalik ka, checking ka, yung king makakaangat, ma-activate. Kaya hindi daw ganun kaganda yan, pero hindi naman nakita ni Pabi kasi panic time din si Pabi, nag-bishop dun eh. So, pagka bishop d3, rook check dito, nakababa na naman yung king. At eto, lamang na naman, magda-knight f4 ka lang. Kaso, na-delayed si Wesley dahil walang oras, inuna niya to, edi nakapasok yung bishop. Pagkapasok ng bishop, saka siya nag-knight jump doon. Ako, knight f4 daw ang mas maganda. Edi naka-check nga. Pagka ganun lang. Pero ito, winning pa rin daw. Knight g6, ganun. And then, knight f4. Ayan. So, lamang pa rin to. Pero, ang hirap kasi ipanalo pag wala kang oras, hindi mo makita yung mga tamang tira. Pag ito po ay kinapture, by the way, winning po yan pagka king takes mo, babagsak yung bishop, may pass pawn. I mean, yung pawn, babagsak. So, ang ginawa po niya na king move, na kung saan, ito na. 36 seconds. Natagalan si Wesley. Ang tinira niya po is g4 na mali. Kasi walang tatakbuhan yung king. Supposed to be dyan yung square ng king. Ibalik lang natin, no? Ang gustong itira ng engine, mahirap eh. Rook lang daw dito. Sugswangin mo. Syempre, magkiking move lang ulit, di ba? Saka ka daw mag-g4. Mahirap maintindihan yung pagkakasunod-sunod. Tetempuhan mo. Ngayon, pagka-king move, rook b2. Pagka rook b2, king f1, and then rook b4 na naman. Mahirap intindihin eh. Yan ang sinasabi ng engine. Suggested engine mo po yan, pero hindi niya din mapanalo eh. Ang hirap ipanalo. So, ibalik natin doon. Ang tinira kasi ni Wesley, g4, mali daw, sabi ng engine, pero king f1, ganun pa rin mangyayari. Nag-check, umangat, nag-check, umangat na naman. Ganyan pa rin mangyayari. Ang hirap ipanalo talaga eh. Anyway, dito po, mali daw yung king f1, may chance si Wesley na makagawa pa ng something kung ang ititira niya daw po ay knight g2 na mahirap na naman makita. Kasi ang knight g2 daw po makakaikot dito and then dito. Ayun. So, halos masugswang yung tore. Ayan, tingnan nyo, wala mapuntahan yung tore. Rook ito ka, ipalit mo dyan, pwedeng ikain na yan. At ito, may chance manalo to. Kasi gaganito ka, gaganon ka, hihit mo to, at may chance talagang manalo. So, yun po ang mangyayari. No? Kaso, hirap makita pag time pressure ka na eh. Ang ginawa po is nag-group check. Ayan po, chinek doon. Umikot. Pero, ito po, nakapasok na yung tore. Ayan, ganyan nangyari. Pero wala. Ayan, no? Ito pinakamahirap na. Kasi nakailalim yung tore. May mga threat na gano'n. So, ito na yung pinakamahirap. Ayan. So, nag-try pa. Nagpa-1 po na pa. Pero pagka king move, bishop f4, wala na. Dahil na itong babagsak na yung g5 eh. So, nag-knight move na lang po yan. Kinain na yung pawn. At ito po ay tabla na. Ayan. Gawi sa tabla. Sayang. Lamang pero ang hirap ipanalo, promise. Engine is saying na lamang na. Akala ko during live madali na. Pero pag tinitingnan ko, may mga pangungulit pala talaga ang white na nakikita ni Wesley. Kaya hindi niya tinutuloy yung mga parang obvious na winning na. Kahit yung engine, naguguluhan siya. Naguguluhan yung engine sa evaluation eh. Anyway, dahil po sa tabla na yan, ito po ang standing nila. After round number 6, leading pa rin po si Fabi with 9, samantalang Wesley with 8. Bumubuntod si Aleresa, Gukesh at MBL. Ayan po ang current score. Medyo hindi maganda laro ni Bidit sa ni Ivan Sarik. Alright, so abangan po natin. 3 laro pa po ng Rapid ang nalalabi. Magla-live tayo mamaya. Babadminton lang ako. Bye-bye po. God bless. Thank you sa support. Don't forget to like and share. That little mouse, 'cause I'm an albatross.